Ilang minutong tumigil ang mga mata ni Kenji sa harapang sofa ng kanyang working table. Bago niya muling ibaling iyon sa documents na kanyang pinipirmahan. Lumakas kasi ng bahagya ang hilik ni Britney na walang pakialam na nakahiga doon magmula pa nang dumating sila ng umaga. Para itong walang tulog ng gabi kung makahilata at hilik doon. Kahit anong gising niya dito ay hindi epektibo. Didilat lang ito ng mga mata niya tapos ay muling matutulog. Pinanindigan pa rin ito ang pagiging antok niya at walang nagawa doon si Kenji kung hindi ang pakuhaan na lang ito ng unat at kumot kay Caroline para mas maging komportable ang kanyang paghiga. Kumibot pa doon ang bibig ni Kenji, natatawa. Ay nako, ganito pala kapag buntis ang asawa. Wala kang magawa sa paglilihin nila. Nang sumapit ang lunch ay gumising naman si Britney at bumangon. Doon na lang din sila kumain. Nagpa-deliver si Kenji ng favorite nitong chicken. Ang sisti nga lang, after nilang kumain at napasandalang ang likod ng asawa sa sofa, automatiko na naman itong nakatulog. Masuyo niyang hinaplos ang mukha nito habang nakapikit ang mga mata. Mga babies, masyado niyo naman pinapahirapan ng mami. Maawa naman kayo sa kanya oh. Haplos niya sa tiyan ng asawa na hindi pa rin ikinagising ni Britney. Hinawakan lang nito ang palad niya nang maramdaman iyon sa tiyan at mahinang umungol. Palo ko talaga kayo paglabas niyo dyan. Hindi naging mainip kay Kenji ang trabaho niya ng araw na iyon kahit na may naghihilik. Nakailang atensyon ng meeting at pagbalik niya ng office, naroon pa rin ang asawa at tulog. Niwala itong kamalay-malay na palabas-labas siya ng kanyang opisina at iniiwanan pa siya. Britney, gising na. Tapos na ang office hours ko. Tulog ka pa rin. Masuyong sambit ni Kenji na hinalikan na ng marahan ang labi ng asawa na pupungas-pungas na napadilat ng mata. Uuwi na tayo. Hindi pa ba ubos ang antok mo? Muling halik ni Kenji sa kanyang labi. Ngumiti na si Britney at bahagyang niyakap pa ang asawa. Sinikap niyang idilat ang maga ng mga mata na busog na sa ginawang maghapong pagtulog. Ilang sandali pa ay nag-inat siya ng katawan. Ilang beses pang humikab. Unti-unting umayos ang dilat ng mata. Anong oras na? Tanong nitong tinatanggal ang kumot sa katawan at ibinaba na sa sahig ang kanyang nakamedyas na mga paa. Pupunta na ba tayo sa mall para mag-shopping? Oo, kaya bangon na. Hindi ka naman na siguro bitin sa tulog ano. Mahinang natawa si Britney nang marinig niya ang halik ng pagiging sarkasmo ng asawa. Hindi na. Mamaya naman ulit pag uwi natin ng bahay. Aniyang tinakpan ang bibig ng humikab. Tumayo na siya upang pumunta ng banyo at ayusin ang kanyang hitsura doon. Mataman siyang hinintay ni Kenji na lumabas ng banyo matapos na kunin ang dala niyang bag. Natupi na lang niya at lahat ng kumot na ginamit ng asawa ay hindi pa rin ito lumalabas. Bigla siyang kinabahan at kung ano-ano ng negatibong bagay na ang nasa isip niya. Malalaki ang hakbang na tinungo na niya ang banyo upang katukin na doon ang asawa niya. Subalit, bago pa lumapat ang kanyang kamao sa pinto, ay bumukas na iyon at iniluwa ang asawa na may kaunting koloreta na sa kanyang muka. Nagpaganda lang pala ang asawa. Anong ginagawa mo? Takang tanong ni Britney nang makita si Kenji na namumutla na dito. Niyakap siya ni Kenji upang maibsan ang kanyang kabang nararamdaman. Hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit biglang naging nervyosin ang magbuntis ang asawa. Hey, Kenji, bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Kinakabahan ka? Bakit na naman? Puna na ni Britney habang hinahagod na ang likod ng asawa na nakayaka pa rin sa kanya noon. Ayos ka lang ba? Sabihin mo nga sa akin, bakit ang lakas at bilis ng tibok ng puso mo? Malalim na hinga lang ang naging tugon doon ni Kenji na unti-unting naging kalmado na. Ang tagal mo kasi sa loob. Ang akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Clumsy ka pa. Malakas na napahalakhak na doon si Britney na napahawak na sa kanyang tiyan. Kumalas na kasi si Kenji sa kanya at nakita niya ang labis na pag-aalalang nakalarawan sa mukha niya. Ano ka ba naman? Walang ibang mangyayari sa akin, sa amin na mga bata. Ikaw talaga? Tigilan mo yan. Baka mamaya kapag aanak na ako, mauna ka pang mawala ng malay ah. Muling yumakap sa kanya si Kenji na pinabayaan na lang ni Britney. Batid niyang masyado lang siya nitong mahal, kung kaya marahil ay ganun ang reaksyon nito. Pero nag-aalala pa rin siya. Magpa-check up ka nga, baka mamaya niyan may underlying condition ka na sa puso. Ganun na lang ang naging iling ni Kenji na umayos na ng tayo. Ang tagal mo kasi sa loob. Kasi inayos ko ang mukha ko. Alangan namang pumunta tayo ng mall na bareface lang ako. Asawa ako ni Kenji Barwell, may-ari ng mall. Dapat presentable ang mukha ko no?
Ano na lang sasabihin na makakakita sa atin? Dugyot ako? Napapabayaan ang asawa ko? Kailangan ko pa rin mag-ayos ha? Nakangising ninakawan na ni Britney ng halik si Kenji sa labi na wala man lang naging reaksyon doon. Inulit niya pa ito ngunit nanatiling tulala lang ang kanyang asawa na nakatingin sa kanyang mukha pa rin. Ano, aalis pa ba tayo o magtititigan na lang tayo dito? Uwi na lang kaya tayo ng villa? Ginagap na ni Kenji ang kanyang isang kamay at tinaluntunan nila ang palabas ng office. Nagbilin lang ito kay Caroline ng mga gagawin at tuluyan na silang tumulak patungo ng mall. Una nilang pinili ay ang baby clothes na plain lang. Hindi na nila iyon pinakadamihan dahil iyong mga ginamit na Maninowa at Andrea nung mga baby pa sila ay nagawa pang itago ni Britney. Hinalungkat na niya ang iba doon at nagawa na rin niyang palabhan upang ihanda iyon. Gusto mo bang kumain muna bago tayo umuwi? Lambing ni Kenji na normal na ulit ang itsura. Pwede naman, tapos take out na lang tayo ng pasalubong sa mga bata. Good idea, Britney. Tugon ni Kenji na tinawag ang ilang bodyguards na sumusunod sa kanila upang ipadala ang mga paper bags na pinamali nila sa sasakyan para wala na silang bitbit pa. Napangiwi ng bahagya si Britney at napahawak na sa kanyang tiyan na hindi nakaligtas sa mata ni Kenji nang ibalik nito ang paningin sa asawa niya. Napatitig na siya sa mukha nito. Masakit ang tiyan mo, Britney? Medyo napakalakas ang boses doon ni Kenji sa pagkabigla. Umiling si Britney dahil nakikinita na naman niya ang pagpapanik sa mukha ng asawa niya ng mga sandaling iyon. May munting kumirot lang naman sa tiyan niya, pero ilang segundo lang din naman yon. Saglit lang. Hindi, ang OA mo naman. Pabiru pang sampal ni Britney sa pisngi ni Kenji at natatawa na. Yung totoo, wag mong tiisin. Wag mo kong pinapakaba, Britney. Sabihin mong totoo, please. Wala nga, nanganti lang sandali ang tiyan ko. Halika na, gutom na ako. Gusto kong kumain ng pizza. Hila na ni Britney sa kanya na hindi inaalis pa rin ang mapanuri nitong mga mata na parang lawin. Wag mo nga akong tingnan ng ganyan. Hindi ako nagsisinungaling. Aba naman, Kenji. Kumakain na sila pero hindi pa rin mapalagay ng loob ni Kenji na nakatitig sa bawat galaw ng asawa. Napangiwi ito. Nakita iyon ng kanyang mga mata kaya malamang ay may iba itong nararamdaman. Kilala niya ito. Hindi siya magre-react ng ganon lalo at nasa harapan siya. Britney. Kenji, I am fine. Ang mabuti pa ay kumain ka na at nang makauwi na tayo. Agad na pagputol ni Britney sa kanyang mga sasabihin. Huminga ng malalim si Kenji, hindi pa rin kampante. Huwag mong itago kung may nararamdaman ka. Lahat ng kakaiba, sabihin mo sa akin. Nguso pa ni Kenji nang matama na siyang tingnan ni Britney para mapanatag ang loob niya. Oo na, sige. Lahat ng ibang mararamdaman ko at bago sa akin, sasabihin ko na sa'yo. Gaya ng kanilang plano, nag-take out sila ng pagkain para sa dalawang bata na naghihintay sa kanilang pag-uwi. Nang makarating sa villa ay doon palang napanatag ang loob ni Kenji. Doon palang kumalma ang kanyang puso na nabalot ng pag-aalala kanina. Kailan na next check-up mo? Last week ng buwang to. Sasamahan kita. Napaikot ang mga mata ni Britney. Nakahiga na sila ng asawa at naroon pa rin ang topic nila. Okay, kailan mo ba ako hindi sinamahan? Palagi naman kitang kasama sa lahat ah. Pamimiloso po ni Britney sa asawa upang pagaanin ang tensyon na nakapagitan. Ngayong tulog na ang mga anak, naiisip niya na muli na naman nilang pag-uusapan ang nangyari kanina. Hindi nagsalita si Kenji na nanatiling nakayakap sa kanyang tiyan. Marahang hinahaplos iyon ng kanyang palad na hinayaan lang naman ni Britney na gawin ng kanyang asawa. Alam niyang hindi na rin ito makapaghintay na makita ang baby twins nila. Kagaya niya na excited. Kung nag-aalala ka pa rin sa pagniwi ko kanina, wala lang yon. Huwag mo kong bigyan ng isipin, Kenji. Lalo kaming mapapahamak ng mga bata kapag bibigyan mo ko ng stress. Napahinga na ng malalim doon si Kenji upang ilabas ang bigat sa kanyang dibdib. Sorry, Britney. Ayoko lang kasing mapahamak kayo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon ay puro positive na lang iisipin ko. Hindi na ako magpapalamon sa mga bagay na di ko kontrol. Good. Dahil wala naman talaga mangyayaring masama. Magtiwala ka lang ha? Sunod-sunod ang naging pagtango ni Kenji. Hinaplos na ni Britney ang ulo ng asawa upang mas kumalma ito. Mukhang stress siya sa trabaho niya, kung kaya nadadala iyon ngayon doon. Ipapanganak ko ang twins ng malusog at walang kahit anong problema. Promise ko yun sa'yo, kaya huwag ka na mag-isipan ng mga bagay na maaari natin ika-stress pareho. Hindi lang ang mga bata ang maaapektuhan kung hindi tayo ring mag-asawa. Humigpit pa ang yakap ni Kenji sa kanyang asawa na parang bata.
Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagiging praning ngayon. Naiiyak siya. Ibang-iba ang emosyon niya ngayon na hindi niya rin makontrol. Wait, umiiyak ka? Diyos ko naman, ikaw yata ang naglilihi sa ating dalawa. Biro pa sa kanya ni Britney na sinundan ng malakas na pagtawa upang asarin na si Kenji na mas siniksik ang muka sa kanyang leeg. Naramdaman ni Britney ang mainit nitong luha. Goodness naman Kenji, mag-ayos ka nga dyan. Huy! Habol ang hiningang napahawak na si Britney sa kanyang tiyan nang magtungo ng banyo ng araw na yon nang magising siyang wala na sa tabi niya ang asawa at mga anak. Normal lang ang araw na yon para sa kanya. Nasa school si Noah at Andrea, samantalang nasa opisina naman ang asawa niyang si Kenji. Ilang araw na ang nakakalipas magmula nang mamili sila ng mga damit sa mall. Hindi na rin napag-usapan pa ni Kenji ang nangyaring panik sa asawa. Ni hindi niya magawang gawing biro iyon na ipang-asar sa kanya dahil alam niyang may ibang effect iyon sa mental health nito. Nagawa na rin nilang palabhan iyon at maayos. Marahan niyang hinaplos ang tiyan nang makaramdam ang bahagyang kirot na naman ito, kagaya nung nasa mall sila. Nitong mga nakaraang araw ay naging ayos lang naman siya. Baka naipit ko lang sila sa paghiga kaya kumikirot. Kumbinsi ni Britney sa kanyang sarili na okay lang ang lahat. Hindi niya kailangan magpanik o ayaw niya magpanik dahil mas makakasama pa yun sa kanya. Paglabas ng banyo ay tuloy-tuloy siyang bumaba ng hagdan matapos na damputin ang cellphone niya. Unang hinanap niya si Manang Elsa. Ang sabi na napagtanungan niyang maid ay namili ito ng ibang mga kailangan sa villa, gaya ng grocery at mga cleaning supplies. Kasama si Tina at ang isa pang maid. Tumango lang si Britney at tinungo na ang lamesa. 9:00 na yon at para sa kanya ay tanghali na. Nagising naman siya kanina habang nagbibihis sa mga anak at asawa, pero muli siyang nakatulog muli. Pakiinit na lang ng pagkain. Ani ang hawak pa rin ng kanyang tiyan na normal naman ang tanawin. Pakiramdam niya ay naihina naman siya, gayong kakatapos pa lang niyang gumamit ng banyo. Sinundan ng mga mata ni Britney ang maid na sinunod ng kanyang inuutos. Prenteng naupo na siya doon na ang mga mata ay nasa gawain pa rin ng maid sa kanyang harapan. Humikap pa siya ng ilang beses na marahan naman niyang tinakpan ng kanyang isang palad. Inaantok pa siya kahit nakakagising niya pa lang. Kanina pa ba umalis si Manang Elsa? Opo, Madam Britney. Siguro po ipabalik na rin sila ng mga sandaling ito. Tumango lang si Britney upang libangin ang sarili dahil hindi pa rin nawawala ang bahagyang kirot ng tiyan niya. Kinuha niya ang cellphone sa tabi at tinawagan si Kenji na agad namang sinagot ang kanyang tawag. Nang maalala ang nangyaring panik nitong nasa mall sila, pinili niyang wag na lang sabihin sa asawa ang nararamdaman na naman ngayon dahil baka mamaya ay maulit ang pagkawala nito sa sarili niya. Kakagising mo lang? Kakain pa lang ako ng breakfast. Wala si Manang Elsa dito at Tina, nag-market daw. Okay Britney, kain kayo ng marami ng ating mga baby. Sagot ni Kenji na malikot ang mga matang halatang nakatingin sa screen ng kanyang computer. Busy na busy doon ang lalaki sa ginagawa niya. Pilit nang umiti si Britney habang nakatingin sa mukha ng kanyang asawa sa screen. Ipinapakita niyang normal lang ang lahat, kahit pa ang utak niya ay kung ano-ano na ang ibang iniisip. Nagagawa niya lang pigilan ito. Mukhang busy ka yata ngayon. Tumingin si Kenji sa screen, binasa ang kanyang labi at maliit nang umiti. Tumango ito ng ilang ulit. Ilang segundo lang iyon at muli niyang ibinalik ang mga mata sa screen ng computer na kanyang kaharap. Humaba na ang nguso ni Britney. Kahit sa anggulong side view ang gwapo pa rin ang asawa niya sa paningin. Medyo lang. Marami akong business proposal na kailangang i-review at i-approve. Okay. Sige na. Magtrabaho ka na dyan. Kakain na muna ako. Muling lumingon sa camera ng cellphone si Kenji at bahagyang umuso para sa kiss niya. Natawa na lang na mahina si Britney dahil ang cute lang nito na normal na niyang gawain kada tatawag. Ni hindi nahihiya kahit pa kasama niya si Caroline o kung hindi naman ay nasa background niya ang ibang tao. Alright, Mrs. Barwell. Kain kayo ng marami. Huwag magpapagutom. Tawag ka sa akin mamaya after mong kumain. Gusto kong makita ang mukha mo kapag busog na kayo. Huwag mo akong tutulugan bigla ha. Pangunguna na ni Kenji dahil alam na niya kung ano ang ikakatwiran ng kanyang asawa sa kanya. Oo na, bago ako matulog ay tatawag ako sa iyo. Yun ay kapag naalala ko pa. Mahinang tumawa si Kenji na animo ay nagpoprotesta sa kanyang huling tinuran. Nanatiling nakaburo ang kanyang mga mata sa mukha ni Britney na ang isip ay nasa kanyang tiyan. Hindi pa rin kasi naaalis ang kirot na kanyang nararamdaman. Hindi naman yung lumalala, pero kinakabahan siya dahil hindi dapat sasakit ang tiyan, lalo na at buntis nga siya.
Imposible rin naman na iba siyang nakain. Kakain pa lang siya. Tawagan mo ako bago ka matulog. Muling ulit ni Kenji na parang pinapaalalahanan niya ng gagawin. Oo na, tatawag na ako mamaya bago ako mahiga. Namatay na ang tawag at nakatitig pa rin si Britney sa screen ng cellphone na blanko na. Huminga na siya ng malalim sa pag-aakalang kapag ginawa niya iyon ay maiibsan ang pagkirot ng kanyang tiyan doon. Madam Britney, okay na po ang pagkain niyo. Nagawa ko na pong mainit ang lahat. Untag ng maid na hindi na malaya ni Britney na ilang segundo na palang nasa harapan niya at prenteng nakatayo, hinihintay na siya. Thanks. Sinubukan ni Britney na kumilos ng normal habang kumakain nang hindi napapansin ng mga maid na nasa kusina. Panigurado na kapag may naipakita siyang mali sa kanilang mata, agad yung makakarating sa kanyang asawa. Hihintayin niya si Manang Elsa na dumating at dito na lang niya sasabihin. Yun ang original niyang plano. Magpapasama rin siya sa kanyang OB sa matanda mamaya upang mas makasigurado kung ano nga ba ang dahilan ng pananakit ng bahagya ng tiyan. Mabuti nang sigurado. Pagkatapos na kumain ay umakyat na si Britney ng silid. Ilang minuto siyang nahiga sa kama at hinimas-himas ang tiyan. Dama pa rin niya ang kakaibang kirot. Hindi niya na mapigilan na umahon ang kaba kahit na pinilit niyang maging kalmado at hindi magpanik. Hindi naman pasidhi ng pasidhi iyon, pero ang weird. Mga anak, may problema ba kayo dyan sa loob at pinapasakin niyo ang tiyan ng mami? Kausap niya sa twins kahit na alam niyang walang ibang makakasagot noon kundi ang kanyang OB lang kung bakit. Hindi mapalagay ay pinili niyang tawagan na lang si Manang Elsa upang magtanong kung nasaan na sila. Sinigurado ni Britney na kalmado at natural lang ang boses niya na hinahanap sila nang sagutin nito ang tawag. Baka mamaya sila naman ang magpanik gayong wala naman dapat kapanik-panik. Ayaw niyang mag-cause ng pagkataranta nila, lalo at kaya naman niyang tiisin ang lahat. Meron din siyang plano na kinukumbinsin na lang niya ang kanyang sarili na magiging okay din ang lahat at mawawala din ang kirot. Pauwi na kami, Madam Britney. May nakalimutan ka bang ipabili? Hindi, wala naman. Iniisip ko lang na ang tagal yun namang yata mag-market ngayon. Palusot niya dahil ayaw niyang isipin ng matanda na may kailangan siya sa kanila. Medyo traffic lang po, madam, pero nalagpasan na namin ang traffic na yun banda. Okay, sige, ingat kayo. Wala ka ba talagang ipapabili? Napaka-unusual na tatawagan mo ko para lang tanungin kung nasaan na. Ulit pa ni Manang Elsa na biglang nakaramdam ng kakaiba sa kinikilos ng kanyang amo. Iba rin ang himig ng boses nito sa kanya. Sabihin niyo po, Madam Britney, at baka meron sa madadaanan namin. Tumawa na si Britney upang pagaanin ang usapan nila. Alam niyang nakakahalata na ang matanda pero hindi siya aamin. Baka mamaya tawagan ng asawa niya at maistorbo pa ito sa abala niyang oras ng trabaho. Wala talaga, Manang Elsa. Gusto ko lang itanong kung pauwi na kayo. Yun lang. Sigurado po kayo, ha? Oo naman, Manang Elsa. Kailan ba ako naglihim sa inyo? Naputol na ang tawag pagkaraan ng ilang katanungan pa at muling nabaling na ang atensyon ni Britney sa makirot pa rin niyang tiyan. Umayo siya ng higa. Humarap sa kabilang direksyon ng kanilang silid kung saan nakahawi ang makapal na kurtina ng salaming bintana. Natatanaw niya sa labas nito ang mga dahon ng saging na nakatanim sa likod ng villa na nagiging kulay dilaw na dahil sa papalapit na tag-init at summertime sa buong bansa. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng kakaibang lungkot habang pinagmamasda na sumasayaw ang mga dahon sa ihip ng hangin. Am I sad? Bakit ako malungkot? Dapat masaya na ako dahil nasa akin ang lahat, as in lahat-lahat. Kinuha niya ang cellphone at dinayal ang numero ng kanyang kapatid na nasa probinsya pa rin. Maayos na ang buhay nito, nakabalik na sa kanyang propesyon at ang balita niya pa ay may girlfriend na hindi pa naman niya nagagawang makilala. Ni hindi pa nito maipakilala sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Hello, Britney? Sagot nito sa kanyang tawag gamit ang usual na masigla nitong boses na parang palaging sabik. Kumusta ka na? Kumusta kayo ng mga bata dyan? Ngayon ka na lang ulit napatawag ah. Hindi sila madalas na magkausap kahit na palaging nasa villa lang naman siya. Hindi niya kasi nakasanayan din at isa pa, abala na rin siya sa kanyang sariling buhay. Idagdag pa ang pinagdadaanan niya sa ngayon. Ayos lang naman. Kailan ka dito bibisita? Miss ka na ng dalawang bata. Kapag nagkaroon ako ng lugar. Ikaw, hindi mo ba ako na-miss? Kamusta na si Bayaw? Mahinang natawa si Britney. Ang hilig pa rin niya talagang mang-asar sa kanya. Ayun, busy sa kanyang trabaho as usual.
Bumakasyon kayo dito kapag may lugar kayo. Ipa-experience mo man lang sa mga pamangkin ko ang simpleng buhay natin ng mga bata pa tayo. Hiling nito na biglang naisip ni Britney na maganda nga ito. Sige, kapag nakapanganak na ako at medyo lumaki na ang mga bata. Buntis ka na ulit? Hindi makapaniwalang tanong ni Gavin na parang isang himala ang nalaman niya. Umikot na ang mga mata ni Britney sa ere. Sa lahat ng mga taong malapit sa kanya, palagi na lang huling nakakaalam ng mga bagay-bagay ay ang kuya niya. Hindi rin kasi ito updated sa mga social niya dahil nakafocus ito sa kanyang maliit na law firm na itinayo sa kanilang lugar. Doon niya binuhos ang oras. Malamang Kuya Gavin, kaya nga manganganak, di ba? Puno ng sarkasmong tanong niya na mas ikinahalakhak nito. Kailan ka pa may nabalita ang nanganak ng hindi buntis? Ang bobo mo naman sa… Britney! Pikon na sigaw ni Gavin sa kabilang linya. Hindi siya sanay na matalas ang dila ng kapatid na nangyari lang na lumala noong mabuntis siya sa twins. Pagbibigyan kita dahil paniguradong effect pa yan ang paglilihim mo. Pero wag kang abuso. Alam mo bang naririnig ang mga sinasabi mo ng bata sa tiyan? Napabango na si Britney nang makaramdam na kailangan niyang gumamit ng banyo. Kuya, sandali lang ha. Tatawag na lang ako mamaya. May gagawin lang ako. Okay, sige. Pahagis na itinapon ni Britney ang kanyang cellphone sa kama matapos na patayin ang tawag sa kapatid. Malalaki na ang hakbang na tinungo ang banyo. Ihing-ihi na naman siya na normal naman na. Maluwag siyang nakahinga nang pag-upo niya sa bowl ay mailabas niya ang tubig na pumupuno sa pantog niya. Hay, ito ang mahirap sa buntis. Kakaihi lang, ihing-ihi na naman. Mahinang hinaing niya sa sarili. Tumayo na siya at itinaas na ang undies. Flush niya ang toilet bowl, ngunit natigilan siya sa paghakbang nang may maalala sa kanyang balintataw. May nakita siyang red spot sa underwear niya na alam niyang wala naman kanina. Hinawakan niya iyon at may nakapanga siyang parang basa at naramdaman na dumikit na malakit sa kanyang pagkababae. Muli niyang ibinaba ang suot na panty. Nakamaluwang na damit lang siya noon na pangbuntis at panty lang din naman ang suot niya. Nahihirapan siya kapag nakashort o kung hindi naman ay pajama. Iyon ang suggestion ng OB niya nang hindi siya mahirapan, lalo na kung sa villa lang naman siya at hindi aalis. Isa pa, ang payo nito ay para maging comfortable ang babies. Ano to? Nahintatakutan ang boses niyang tanong kahit na alam niya kung ano iyon sa kulay pa lang. Nanlamig na ang buong katawan ni Britney na parang binuhusan ng tubig. Napalunok na siya ng laway na pakiramdam niya ay hindi naman niya nalunok talaga. Napahawak na siya sa kanyang batok dahil nakaramdam siya ng kakaibang pagkahilo. Biglang nanginig ang kanyang kalamnan. Hindi lang kasi basta spotting na kaunti lang yon, kundi nakita niya kung paano merong pumatak pa nito sa kanyang panty. Napakurap na siya, parang humina ang hinga. Hindi na nga niya alam kung humihinga pa ba siya doon. Mga anak? Tanging nausal ni Britney na hindi na alam ang kanyang unang gagawin sa pagkataranta.